DZRH. Si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon po. Good afternoon. Happy Thursday afternoon na po tayo. Bilis ng araw, no? Imagine nyo, February 8 na pala tayo. Parang kailan lang yung Monday, ah. It's February 8, 2024. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Kumusta na po tayong lahat? Muli, samahan niyo po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo at bago po tayo magtuloy-tuloy, batiin ko lang ang isa po sa napakabait at napakasipag nating logistic partner po sa DZRH Operation Tulong para doon sa ating kabi-kabilang feeding mission at iba pang mga activities na ginagawa. Ayan, tayo po ay of course, magpasalamat na rin at the same time ay babati tayo ng happy birthday sa ating pong yan, sige nga. Batiin muna natin ng happy birthday ang ating logistic partner na every now and then po ay ating pong nakakasama yung kanilang mobile kusina po para sa DZRH Operation Tulong at yung Gala Jeep na lagi po nating kasama. Eto muna Happy birthday po Mr. Arsenio Bong Garcia. Sir Bong, ang President CEO po ng G-Technica Equipment Corporation. Happy birthday. More birthdays to come. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. At sa lahat po ng mga nagsaselebrate ng kanilang birthday, happy birthday. Sino bang mga member natin ng Operation Tulong na nagbe-birthday? Ayan, sa lahat sa inyo, happy birthday. Sir Bong, more birthdays, more blessings para mas marami pa po kayong matulungan. Oo, maraming salamat po sa masarap na papansit at paspageti. Thank you very much, Sir Bong Garcia. At syempre, samantalahin na rin natin ang pagkakataon. Again, happy fiesta po sa La Purisima, yung kanila pong kapistahan dyan po sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ayan, happy fiesta po sa inyong lahat. Of course, with Congressman Salvador Caador Plito, Happy fiesta po. Alam ko sobrang haba ng mga table nyo ngayon para po sa mga sa selebrasyon. Anyway mga kaibigan, at tayo po ay dadako na sapagkat marami po tayong pagkukwentuhan, pero ingat-ingat pa po tayo sapagkat tayo po ay pasok na sa panahon ng tagtuyot. Ingat po, lalong-lalo na yung weather natin. Pero sabi ng pag-asa, itong mga susunod na araw pa, maramdaman pa natin yung amihan, yung southeast monsoon. So, pero yung kanila pong mga paalala, yung mararanasan nating matinding tagtuyot o yung drought o dry spell. Huling bahagi po yan ng February, so ngayong buwan ng Pebrero, Meron pong 41 provinces, kabilang po ang Metro Manila sa maapektuhan po niyan. Kaya tayo po ay nagpapaalala, lagi-lagi mag-iingat po tayo. Oo, so lalong-lalo na po meron pong mga probinsya na malapit sa Metro Manila din ang apektado niyan, hindi lang Metro Manila. Ang pwede pong dumanas din ng dry spell. Napakarami po niyan. Imagine nyo, 41 provinces. And then 24 na lugar, kabilang po ang National Capital Region, dadanas naman ng sobrang tagtuyot daw o yung sinasabi na 80% na kabawasan sa average rainfall. So, nakalipas na 3 buwan. Anyway, paghandaan po natin yan, katulad ng paghahanda po ng gobyerno, maging tayo pong mga mamamayan, tayo po yung mag-iingat. Oo, mas mabuti na po yung aware tayo at tayo po yung mag-ingat na rin. Kanina nagulat ako dahil
yung palang killer na sa mga Pilipino, yung sakit pa rin sa puso. Ayan, although marami na rin pong sa atin po kasi sa Operation Tulong, karamihan ng mga inilalapit na sakit po ay CKD, no? Chronic Kidney Disease. At ang masaklap nun, karamihan stage 5 na. So, ibig sabihin, ang dialysis po noon, ang pinaka talaga pong regular na dialysis niyan 3 times a week, 12 po sa loob ng isang buwan. Pero may babala po ang Department of Health na number 1 pa rin killer ng mga Pilipino ang sakit sa puso. So sa ating mga kababayan, pag-uusapan po natin later yan at mamaya ang pag-uusapan naman natin cervical sa ating mga kababaihan. So isa po yan sa mga tututukan din natin sa mga susunod na araw. Itong sakit sa puso, although every now and then pinag-usapan po natin yan doon sa ating programang Operation Tulong sa umaga 10 to 11, kasama po yung mga eksperto po dyan, lalo na yung mga cardiologists. So cardiovascular disease ay nagpapaalala tayo, lalong-lalo na magtatag-init naman, di ba? Mga komplikasyon po kasi nito So iniinda po ng mga Pilipino daw ngayon na cardiovascular disease, lalong-lalo na po yung ischemic heart, hypertensive, di ba? Yun, at stroke. So yun po ang ating siguro sa mga susunod na araw pag-usapan natin bilang paalala na rin sa ating lahat dahil alarming trend po Kaya nga po ang Department of Health, meron na po silang kampanya na may temang puso ang piliin ngayong Heart Month. Di ba? Buwan nga naman ng mga puso ngayong Pebrero, no? So ang layunin po niyan isulong ang cardiovascular health and wellness sa sambayan ng Pilipino. Kasi doon daw po sa 2022 Family Health Survey Information System, higit 155,000 na mga Pinoy ang meron pong cardiovascular disease. Abang top 1 killer ang ischemic heart disease noong 2021 at 2022. At kabilang po sa mga major risk factors, makinig po tayo, para po sa sakit sa puso, ayun na, ang paninigarilyo, 'di ba? Ang pag-inom ng alak, yan po, and unhealthy diet. Tapos physical inactivity. Well, galaw-galaw kasi, 'di ba? Yan po yung mga nakapagpapataas po ng blood pressure, ng glucose, ng sugar sa katawan natin equals obesity. So yun po yun. So lagi po tayo nagpapaalala dito po sa ating mga programa para nang sa ganun ay may pagkakataon pa rin na maging healthy. Although sabi nga nila yung environment daw kasi hindi healthy Siyempre nasa atin pa rin yun sa ating pong disiplina sa ating sarili. Anyway, so pag-uusapan po natin ngayon, kasama natin ang ating mga Rotarian partners na lagi-lagi ang sisipag po nila. Ayan, kamakailan lang ikasakasama po natin, nandito po ulit sila sapagkat napakahalaga po ng kanila pong mga activity ngayon, lalo na pagka pinag-uusapan ay advocacy na. Pagka advocacy, yan po ay para sa kapakanan natin ng ating mga kababayang Pilipino. So ngayong hapong ito, siguro pabatiin na muna natin para mas maganda ang kwentuhan. Unahin muna natin ang napakasipag na Hope Creating President po ng Rotary Club of Malate Prime. Ayan, ang kanila pong President, Ma'am Daisy Calara Valdez. Ma'am Daisy, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am May, and sa lahat po ng listeners po ng DCRH Operation Tulong. Welcome back, Ma'am Daisy. Salamat, Ma'am. At siyempre pag sinabing Malate Prime, ang Sir Romel Rojas naririyan, pero ayaw sumalang ni Sir Romel Sir Romel, yan kayo mahilig Hi Sir Romel, magandang hapon. At siyempre kasama po ni Ma'am Daisy, sige, ladies muna. Mga kaibigan, Hope Creating President po ng Rotary Club of Pasay MOA. Ayan, Ma'am Franz Layugan. Ma'am Franz, magandang hapon. Good afternoon. Po, Ma'am May. Welcome back din. Opo, sa ating... Yeah. At magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa DCRH Public Service Hour. Ayan. At syempre, ang aming favorite. Nakita ko kanina, lagi may pagkain sa bag si Mami. Ayan, Ma'am Antonia Ong, ang Hope Creating President naman ng Rotary Club of Chinatown, Manila. Mamaya, meron siyang good news sa atin. Hi, Ma'am. Anong tawag po sa inyo, Ma'am? Mami? Mami A. Mami A. Ayan, Mami A. Hello po. Welcome back po. And I'm going to greet all those who are listening to this program na napakalaki ang tulong sa mga tao. Opo, katulad po ninyo. Siyempre, kayo po yung maraming program at project para sa ating mga kababayan. Mami, Yes. pagkwentuhan natin, Mami Iha. Yes.
Yung Thank you. napakagandang grant na ang Thank you daming po. makinabang. Actually, meron kami mga pasyente na ganun na ngailangan ng tulong po ninyo. Yan po ang ating mga ladies at ngayon ang ating pong isasama sa ating talakayan ngayong hapon ang founder po ng Cervic. Tama po ba? Pero yung Cervic niya is Q. Mga kaibigan, Dr. Jesus Randy Rivera, Dr. Boggs, magandang hapon. Welcome back po sa Public Service Hour. Hi po, magandang hapon, Miss May. And to the listeners po, magandang hapon. Isa ring Rotarian actually si Dr. Boggs. Diba, Doc? Doon Yes, po. nakamakailan na interview ko namin as Rotarian. Yes, ma'am. Diba? Sa 3870 po kami nag-project noon. 3878. 378. Ano? 3780. Oo, 3780. Apologies. 3780. Apo. Ayan. Of course, ang Rotary mo ay saan ka bilong nga ba? Actually, from 3810 ako, I'm also with the ladies. Yes. Rotary Club of Manila South. Pero minsan, syempre, because of the advocacy and the project, sometimes you get to do along with other districts po. Yes. So ngayon malaki yung ating malaking papel mo ngayon this time kasi nationwide ito, no? But then Luzon-wide first. Luzon-wide. And then nationwide later on. Hopefully, yes. Pinapanalangin natin na sana ma-pick up ng mga kababaihan and mapatronize ng mga na nakaupong mga opisyales ng ating bansa. Sana ma-appreciate nila at maintindihan nila na napakahalaga, lalong-lalo na sa hanay ng mga kababaihan. Ayun, kaya mga babae po kaming nandito ngayon. Correct. Exactly. Anyway, so pag-usapan po natin, of course, you are from NICA. Call it National Integrated Cancer Cancer Control Act. Opo. Ako po ay isang speaker. No? Speaker. So, magkakaroon po ng NICA ulit na localization summit sa Bataan this February 22-23. So, we will be discussing po yung advocacy dito sa inyong radio and of course, din sa mga ibang next na localization summits. At as part of Cancer Coalition Philippines. Yes po. So pag-usapan natin, puro cancer ito, pero ito yung mga nakakatakot pag-usapan actually. Kasi, yung reality po ng public service, lalo na po sa amin sa Operation Tulong, marami po lumalapit, may cancer na talaga. Yes. At madalas late diagnosis na, malala na po. Okay, so ngayon po, ang pag-usapan po natin ng cancer para sa mga kababaihan ay yung pong tinatawag na cervical cancer. Yes, ma'am. Right? So, bago kita puntahan, Doc Boggs, puntahan ko muna ang mga ladies para sa awareness. Tingnan natin. Sapagkat sabi nga natin, pag tayong mga babae, dapat aware tayo anong mga iingatan na parte, no? Lalong-lalo na yung mga prone para sa ganito pong sakit. And then of course, let's talk about cervical cancer. Unahin natin si Ma'am Daisy. Ma'am Daisy, sa club mo ba meron ka ring mga awareness program? Alam ko, isa sa mga areas of focus ninyo is the health and wellness sa Rotary. With regard, yung tungkol po dito sa cervical cancer. Yes po, actually po. Kasi magiging part na po kayo nito, ano? Yes po, actually po may partnership din ako kay Dr. Rivera. That was February, Doc? February sa Lab for All. Yes, nakapag-project na rin po kami. Same po nung cervical cancer screen. Pero sa awareness, Ma'am Daisy, marami di ba lumalapit sa inyo na ganito na nagiging problema, late diagnosis? Yes po. Marami rin po, ma'am. Pero yung iba-iba nga lang po. Pero since nandyan po si Doc, so nagkaroon po kami ng chance po na speak po siya doon sa mga ibang lugar para magkaroon po ng kahit papaano po ma-inform natin yung public and may offer natin yung free services po nila. Oo, napakahalaga na magiging papel natin dito. And of course, si Mami A, alam ko may iba ding mga si Mami A. But then pag-usapan natin, Mami, sa inyo, pag sinabing cervical cancer, maraming natatakot, right? Yes. Oo, lalo na kasi babae. Takot sila talaga. But then Ang problema lang, like what Doc said, kulang sa awareness. Kaya natatakot sila. Pero pag sinabi natin sa kanila ganito, siguro mababawasan yun. Nauuna na ang takot. Lalo na sa mga may bahay lang. Di ba? Yes po. Nauna ang takot. Nauna ang takot. Ayun. Pag malala na, saka sasabihin, it's always too late.
Laging ganun. Oo. Ma'am Fran, sa inyo, sa inyong grupo sa Rotary Club of Pasay MOA. Sa Pasay MOA po, nagkaroon po kami ng sa screening and sang awareness ng HIV AIDS. Opo, dito po sa Pasay. We had 30 packs po ang aming na-screen. Sa HIV naman yan? HIV, AIDS. So, wala naman po. Negative naman lahat. Oh, so isa ka pala sa advocacy ninyo sa AIDS. Alam niyo, parang gusto ko kayo makausap mamaya kasi meron kaming mga batang inaalagaan na may mga AIDS. Actually, nung pong National Children's Month, meron po kaming mga batang binigyan din ng mga nag-gift giving kami. Doon sa mga batang may mga AIDS. Ayun. Dito po sa Calabarzon. Meron po kami this coming weekend po. Itong merong mga bata. Dito po sa Doyan Foundation yon. No, iba po. Iba naman ito. Okay. So marami din. Marami. Kaya marami pong nangangailangan talaga ng tulong. Pero sa mga kababaihan, katulad po natin, kahit tayo pagka busy, parang hindi mo naman masabi na sa katawan mo na, naku, may sakit na pala ako, hindi ko alam. Di ba Ma'am Franz? Yes, ma'am. Oo. So yung mga ganitong pagkakataon, pag may awareness sa sarili mo, pag meron kang nabasa or di ba may nagsabi sa'yo, siguro the best thing is samantalahin ang pagkakataon. Opo, i-grab na yung oportunidad. Lalo na kung may chance na makapagpa-check up, di po ba? Opo. Napakahalaga nito, di ba? Okay. So mamaya babalikan natin, Dr. Bog. Standby lang po ha. At mag-pause lang tayo for commercial break. Babalikan natin, pag-usapan po natin silip, cervix, sagip buhay. No? Para po sa ito pong pag-usapan natin ay cancer po sa cervix, cervical cancer. Babalik po tayo, 19 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 23 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Balik po tayo, dito pa rin sa Public Service Hour. Okay, balikan natin Dr. Jesus Randy Rivera. Dr. Boggs, ayan, pag-usapan po natin silip, cervix, sagip buhay. So paano po nag-start itong advocacy na ito dito sa inyo po as sa NICA and of course part ng Cancer Coalition Philippines? Well, basically, nag-start yan nung ako ay naging Rotarian, no? So nakita ko na bilang doktor pala, hindi lang pala sa ospital yung, kaya mong i-reach out, no? Now, I'm open to see yung community service, no? And then, of course, syempre, makikita mo, no, yung pagitan ng kakulangan, no? Of course, sa hospital, everything is complete, pero doon mo makikita pala na marami pa ka palang pwedeng gawin at the level of the preventive level. Kasi when you go to the hospital, which most people are going to the hospitals because of the sickness, no? By the time that you go there, yung cost ng gastos nila napakamahal na and most of them hindi nila kayang i-afford, no? So we want, as a cancer, as an oncologist, as a cancer person, sabi ko, ano ba yung matutulong ko sa society na pwedeng nating talagang magawan ng solusyon, no? So one thing is cervical cancer. Bakit? Because hindi ito namamana. Like people understands na ang cancer ay namamana. It's something that is related to HPV, no? Kanina nabanggit no, ni Miss Franz, no, about HIV. Alam nyo ba na yung mga taong may HIV are very, very more prone into having cervical cancer kasi yung immune system nila mababa, no? So we need to test these patients, no? So basically, going back, dahil hindi siya namamana and cause siya ng virus, kung ma-eliminate mo yung virus through vaccination, kung ma-eliminate mo yung virus by screening, hindi dapat sila magka-cancer. Hindi dapat sila mamatay kung nagawa ito. And that is what started me to promote this project on cervical cancer, which is silip cervix, sagip buhay. Yes. So, as oncologist, nabanggit niyo po kanina, sa mga babae, ano ba yung top killer?
Na cancer. Sa babae, it's still breast, no? Breast, and then second is cervical, no? Yun. But ang problem, pa breast, wala akong magagawa kasi breast talaga pag naipasa sa iyo ng nanay mo yung genes, genetics, no? How can we prevent that? All you can do is to monitor. Pero cervical is something that we can really actually prevent by doing HPV vaccination and screening. Kung ma-attend lang ng mga kababaihan ng screening nila, hindi dapat sila mamatay. Okay, let's talk about screening. Kasi sabi niyo po, dinidiscuss niyo kanina, meron pong 3 klase or category kung paano mag-screen ng cervical cancer. So tell us about this. Ako bilang yearly, ang alam ko is pap smear. No, sa edad ko na 54. Yes. Pero sabi niyo nga po, mas bata, much better na ma-screen na at anong edad yung tama. Correct. So, first, let's answer yung first question, which is, ano ba yung mga classic approaches to cervical cancer screening? 3 yan, no? The best, no? Kung may pera ka, go to the HPV DNA. Paano ba yung HPV DNA? It's like COVID test. Sinundot yung ilong mo, tapos nilagay sa tube, pinadala sa laboratory, and then you get the result. Same thing. Ito naman sa cervix naman gagawin. Anong problema? 5,800 pesos yung cost. Ang tanong ko, kaya ba ng kapitbahay niyo yan? Kaya ba ng taga-tondo yan? I'm sorry, kaya ba ng mga karamihan ng kababaihan? The answer is no. 5,800, mahirap yan. Number 2, pap smear. Pap smear has been nasa atin na yan since time immemorial, no? Pero normally available lang yan sa hospital. So what are you telling me? Kung ako malayo sa ospital, so you mean to tell me magpamamasahe pa ako just so I go to the hospital and to get the pap smear? And then what? Do you want me to come back na naman after 1 week, after 2 weeks, and diba, just to get the result? And then what? Babalik na naman ako kung sakaling positibo ako. Is there no other way? Yes, there's another way. VIA, visual inspection, no? Visual inspection, yes, natawag. Visual inspection. So anong ibig sabihin? Visual inspection. Bubuksan yung cervix, no? Bubuksan yung bahay bata, yung vagina, no? And then lalagay ng speculum, lalagyan sila ng suka, and then titingnan ng mata. Paano kung may katarata ako? Paano kung malabo mata ko? Then that's the problem. Now, what we try to So may ganun pala, Doc, ha? Yung nilalagyan ng suka. Yes. So hindi naman to primitive, ha? No. No, Doc, sorry, ha? No. First time ko lang narinig, na may ganun pala. So, ginagawa. Yes. Ang answer ko dyan is because if we are here in the cities, we are mostly adapted to the hospital settings, di ba? Which is pap smear. Yes. But if you go to Marinduque, if you go to areas that are community na ang hospital are 20-30 kilometers, away. what does our president wanted us to do? Bring the hospital to the community level. Yes. And this is what my project is all about. Bringing that specialized thing down into the community level, di ba? At the same token, mabilis pa, basa ng doktor. Basahin mo sa internet, ilang porsyento ng Pilipino ang hindi nakikita ng doktor. Ito, hindi midwife ang magbabasa. Ito, hindi nurse ang magbabasa. Hindi BHW, doktor ang magbabasa. Kaso, telemedicine lang. No? That's the connection. Yes. So, yun. Okay. So kung halimbawa ito ay madadala sa mga local, like for example mga local government units, Yes. Paano makakarating ito sa tinatawag mo, Doc Bogs, na community level? Right. Ito yung gagawin natin, I think for the whole year round, if possible, na malaking tulong sa ating mga kababayan. But then after this, syempre, ano yung susunod na hakbang? Right. Kasi syempre sabi mo nga kanina na pag-usapan natin, okay, dinala natin ito sa community level, and then nakita natin may problema, iiwanan ba natin yung pasyente? Lalo na pagka nag-positive na meron siya problema sa cervical. Right. Cervix. Oo. Magandang tanong po yan, and nagpapasalamat ako kasi at least this is my opportunity para mailathala namin kung ano yung mga programa na ginagawa namin. So number 1, balik tayo dun sa VIA. So normally, para lang makita nyo yung comparison ng what is currently happening today and what is what we're trying to institute. Number 1, ang ginagawa mostly is normally sa LGU level, midwife ang nagbabasa, so they put the suka, then babasahin nila using their eye. But syempre, sabi ko nga, it's unreliable. And then, what they do is they draw
kung ano yung nakikita nila. And then they give that to the patient, and that patient, kung positive, dadalhin sa doktor, and ipapabasa. No? So yun ang talagang, although it sounds primitive, pero scientific based naman yun. Meron naman it has already shown importance na yung pathway na yun mura and yet effective kung maganda yung pagbabasa. Now, because midwife, because nurse, kahit paano mo i-capacitate yung mga midwife, nurse, syempre, they will always be midwives, they will always be nurses, di ba? Okay. Hindi ko man sinasabi, I'm not trying to put them down. All I'm saying is, kung maaari lang, kung anak mo to, kung kapatid mo to, gusto mo makita ito ng doktor. Okay. But how do you do that? How do you need to bring this to the hospital pa? No. We use a device, no? It's a colposcope. It's a colposcope. Colposcope is like a camera. It's a magnifying camera. It's a telescope, no? So pipicturean ngayon ng midwife, ng nurse, o kaya ng BHW, malay mo, di ba? Pwede naman siguro kung maturuan, no? Isesend yan sa internet, babasahin ng mga OB sa ospital o kaya kung sinong VIA trained na doctor. Tapos babalik ngayon sa because may system ito, meron tong app, meron tong nasa cloud, no? Yung resulta agad-agad. Hindi ka nang mag-aantay ng 2 weeks, mag-aantay ng 1 week, immediately may direction na. Because nabasa na ng doktor, alam na ng pasyente, alam na ng midwife kung anong resulta, alam na kung anong gagawin. Now, paano siya ititreat? Ito paano yung nga po? Yes, ito yung ginagawa namin ngayon, no? Because we are now trying to roll it out with LGU. Inaalam na namin yung pathway. Kaya nga po ako ay isang part ng NICA, no? Yung NICA Localization Summit is because katulad dito sa Los Baños, no? We are now because we're going to do this, isa sa mga araw na i-roll out namin sa Los Baños, ina-identify na po namin sino ang magbabasa. Sino ang magtitreat? Sino ba ang merong treatment machine? Sino ang magbabiopsy? Saan ititreat? Kung wala ang treatment sa locality, saan dadalhin? That is part na ginagawa namin ng NICA, no? Ang point ko lang dito is hindi ito yung tulad na parang nag-theoretical ka na pag lahat ng pasyente pupunta rito, pupunta roon. It's a theoretical basis. Ito, actual patient, saan mo i-guide yung pasyente, saan pupunta, saan mo dadalhin. There must be people who will actually manage those patients. Direct them into the correct treatment para dire-diretso yung gamutan. Kasi kung iiwanan mo sila doon, kawawa sila. They will die of mental issues, you know. Sasabihin mo sa kanila, we have cancer, di ba? And then what? It's really a torture. I mean, you know, So ito talaga nangangailangan ng tulungan ng bawat sektor. Yes. Hindi lang pasisimulan po ninyo kayo bilang mga good Samaritan at advocates po, no? Lalo na itong tinatawag nyo nga na silip cervix sa gipuhay. Yes po. Ayan, okay. Mamaya sa ating pagbabalik, ipagpatuloy po natin yung talakayan dito. Sandali lamang po 34 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Standby lang, Doc Bogs Rivera. Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Then meron na lamang tayong 20 minuto at 4:00 na po ng hapon. Ang bilis naman ng oras. Pero gusto ko pa mahaba-haba ang oras para makapagkwentuhan tayo. Balikan po natin muna. Standby lang sa ating mga ladies, ha? Ating mga lady presidents po ng Rotary Clubs. Balikan natin si Dr. Bogs Rivera at of course ang founder ng Cervix. Doc Bogs, pag-usapan natin yung services na libreng maibibigay natin sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng iba't ibang communities, ano? So number 1, nandiyan ang ating mga Rotary Clubs na pwede pong maging partners na maghahatid po ng libreng serbisyo. Okay. So para po dun sa mga LGU, ito most likely marami magre-request if ever para po sa inyong serbisyo na programa na ito, paano ang kanilang gagawin? So if ever mag-request sila para dun sa kanila, what if barangay yung mag-request, paano gagawin po nila makaabot po sa inyo? Yes, ma'am. Number 1 po, meron kaming Facebook account, no? Hanapin lang po yung Cervic, no? CERVIQ. I'm very, very sure madali kaming makita.
or pumunta sila sa endcervicalcancerph.com. Merong mga numbers doon. Number ko po yun. Isa po yun sa mga number na dinadala ko. So I actually answer to their calls, no. So doon ini-explain po namin how the process is, no. Of course, they also have to understand that may mga materials na gagamitin, no, na and then may mga taong gagawa. Of course, ako lalaki akong tao, hindi ko naman nakakahiya kung ako pa ang gagawa lahat, no. And then may mga tagalinis. Anyway, may mga taga-document, no. So all these things are into coordination, no. Ako ay unang-una nagpapasalamat ako sa Rotary Club, sa mga Rotaries, no, sa Rotary International. Of course, distrito ko 3810 for actually bringing me here, putting me on live, the opportunity to share this project to everyone. Ayun. And of course, pagdating na po sa ground, ano ang setup na asahan ng ating mga kababaihan na mag-undergo po nitong cervical screening? Yes, ma'am. Lahat po ng magpapascreen, gusto ho namin naka-online na po sila. Ibig sabihin, mag-online registration sila. So kung kayo ma'am, nag-request kayo sa akin ng for screening, several days before, meron na kayong Google form na kung saan doon nyo po sila pinapa-register. Ang proseso na yon is para mapabilis natin yung proseso. Number 2, no, pagkababa nila doon, importante na dapat malaman nila kung ano yung dapat gawin sa kanila, no? Para saan ba tong cervical cancer? Siyempre, we have to emphasize kasi education, we are trying to empower women through knowledge, no. We have to make them aware, no, that what cervical cancer is, na ito ay preventable para yung mga susunod at alam din nila kung ano and lastly, kailangan din nilang malaman na ito ay isang sakit na galing sa isang virus na maaari pala nilang i-prevent by getting vaccination sa kanilang mga anak. So ngayon, yung mga anak nila protected, di ba? Mas maganda. And ang alam lang kasi ng mga tao, cervical cancer lang. Hindi po nila alam na ang HPV causes cancer sa puwet, anal cancer, tumataas na po yan, no, sa mga call centers, no? Cancer sa tite, penile cancer, tumataas na rin po yan. Throat cancer dahil sa HPV, tumataas na rin po yan. Mouth and throat cancer. Puerta, vaginal, pisngi ng puerta, vulva, cervical, matagal na hong mas mataas yan, no? So, very important, bakuna and screening. Ayun. Okay. So, doon po sa ating mga kababayan, yun po yung pinag-usapan natin kung paano makakadirekta sa inyo. Yes, po. Kasi definitely mayroon pong magtatanong, especially pagka barangayan, Yes, po. sa mga barangay. Okay. So, doon po sa pinag-usapan natin kanina, ito ay from Rotary Club of South Francisco, California. Yes. Oo. So, ito po ay kanilang parang tulong sa ating mga kababayan. Tama Yes, ba, po. sir? Opo. Oo. This is a project po ng Cervic. Of course, yung maliit na advokasya namin to help out, no? But then again, tinulungan kami ng Rotary Club of South San Francisco, California, District 5150. Isang doktor din po doon. Darating po siya sa February 21 to 28, no? Dito po siya maglalagay po sa Pilipinas, and then makikihalubilo po siya sa ating mga kapwa kadistrito, kapwa ka-Rotary, no? Mga ladies dito, no, na from District 3810 and other districts, no? So doon marami po siyang gagawing i-implement, no, na kasi doctor din po siya for public health doon. So I think she's the better person of me, no? She's the best person to really tackle this disease and help us out. Siya po ay isang Filipina na nakapag-aral po sa Amerika at doon na po nanirahan at nakapag-retire. Ayun. At magkakaroon tayo ng pagkakataon siguro na makakwentuhan siya, no? Yes, Ito sa ating program. Magdala lang po tayo ng tissue. English speaking po kasi yan, eh. English speaking. Okay. So, dun sa ating sa mga susunod na araw, yung ating magiging partnership, Doc Bogs. Yes po. So, what if halimbawa sa probinsya, pwede naman, hindi lang sa Metro Manila? Pwede po, basta masabihan lang po kami kasi kailangan pong itakbo yun, eh. Itatakbo pa ho yung machine. The machine is very, very handy. It's very portable, no? It only weighs around less than 5 kilograms, no? So, madaling itakbo. Of course, we have to prepare. Ang pinaka-importante lang po is we have a schedule. We have to reach, kailangan niyo po akong makausap
And then, kailangan ko po silang sabihan kung nasabihan na meron po kaming kalendaryo na nasa online na kung saan makikita nila yung mga bakanteng schedule. Okay. Ang goal po namin is maka 10,000 kaming babae Dami. sa isang taon. Sa loob na isang taon. Yes, and we can only do 50 patients maximum a day. Bakit? Kasi these are women. You know, we have to take care of them. Hindi ito yung basta na lang sila ganon and then, you know, next. I mean, it's not ideal. It has to be with compassion, with care. Kasi hindi na uulit mga yan. If you do it bara-bara ba? I tell you, hindi na uulit yung mga yan. They will have a bad experience about it. And sayang, they will be lost to possible cervical cancer in the future. So with this advocacy, Dr. Boggs, anong mensahe mo sa ating mga kababaihan, lalo na pagka baka malapit sa kanilang lugar, yung mga susunod nating mga screening, sabi nga natin, pinag-usapan natin kanina, maraming babae po, takot pa, no? Takot pa, or ang mahirap kasi nito, yung in denial, and then pagka nandun na, yun na, malala na. Tama po kayo, ma'am. Actually, ang pinakabensahe dito is, ang alam kasi ng kababaihan is, namamatay sila sa cervical cancer screening, sa cervical cancer because pagka nagka-cervical cancer ka na, automatic mamamatay ka. Well, partly that is true. Ang problem dun sa sentence na yon is that kung nakapagpa-screening ka ahead of time na between you are 25 to 49 years of age, kung nakapagpa-screening ka, alam niyo po ba na kaya ko nang i-detect years before ka magka-cervical cancer? Kung nakapagpa-screening ka. So it means kung nakapagpa-screening ka, hindi po kayo dapat magkaroon ng cervical cancer. Ayun. So, mas maganda pa rin na regular, no? Yes po. Ang gawin ding pagpapa-check up. Kasi mga kababaihan, pagka walang nararamdaman, di ba? Lalo mga nanay na, no? Wala nararamdaman, Dok. Yun po ang, diba? again, sinabi niyo po yung magic word, walang nararamdaman. Nung tayo po ay nursery kids, tinuturuan tayo ng ating mga teachers, mother, I am sick, call the doctor very quick. So, it meant something like, you have to have the sickness first before you go to see a doctor. Which is wrong. Which is, you have to get the screening para hindi na pumunta si cervical cancer. Yun po yun. Okay, Dr. Boggs, thank you very much. Dr. Jesus Randy Rivera. At sa mga susunod pa, makakapagkwentuhan pa tayo. Okay, bago natin puntahan ang ating mga ladies sa kanilang mga programa, sandali lamang, babalik po tayo. 11 minuto na lang, 4:00 na ng hapon. Meron ka daw na, ito good news po ito ha, para naman po ito sa may mga deformities sa pandinig, ano? So, meron daw po kayong grant, ano, na tutulong para po dun sa may mga problema sa pandinig. Tell us about dito po sa programa na ito. Advanced na to. We already have one hearing aid na project that was 10 years ago. But last year, a new machine was, makabago to. Moderno. Kaya nung narinig ko yun, pinalit ko yung aking global grant para dito. Medyo mahal lang pero it will be the only government hospital who will have this machine. Saan pong hospital? Sa Jose. Justice Jose Abad Santos Hospital. Wow. Yun ang hiningi ni Doktora Sagdalan. So doon po inilagay, nakalagay na or ilalagay okay pala? Kasi yung global grant namin, ka-approve lang 3 weeks ago. So, sila ang nagpili itong grant and I think it's very, very nice. Mami, narinig ko, mukhang pagdating sa mga global grants, ang dami mo ha. Pang-walo na po ito. Ayun, no? Sa amin, sunod-sunod na taon, iba-iba. Sunod-sunod, but our flagship project is milk letting. Oo, yung milk bank. Milk letting bank. Ang daming natutunan. Ito ang out of 1,468 global grants that year. Out of the 20, isa kami dun sa 20 galing. most outstanding. So this time naman, para sa hearing. Sa hearing. Oo. Yung mga walang pera, at saka yung mga estudyante, na they cannot afford kasi only 3 hospitals have dito. St. Luke's,
Naku, mahal dun. Makati Medical Mahal and dun. Cardinal Santos. Santos, mahal dun. So ito lang ang magkakaroon ng public. So, hindi po yan exclusive for Manileños, ha? Hindi. So, Lahat everybody, pwede. pwedeng Everybody, lumapit. estudyante, kahit sino. Basta kailangan nila. You just say that is go to Justice Jose Abad So, Santos doon Hospital. po sila magpapacheck up. Yes po. Naka-ready na po doon Yes po. ang mga And they pagpapacheck are up. very, they are very welcome. Kasi What if talaga, may galing sa probinsya, pwede. pwede po lahat. May password lang daw po, ma'am. Ang password ay Mami A. Rotary Club of Chinatown, Manila. Alam ko, All our grants are all medical. All medical grants for hospital. Hospital ng Manila, meron din kami. Hospital ng Dasmariñas, Cavite, pagamutan ng Dasmariñas, Cavite. Our newest milk bank that was given last year, andyan na po. Wow. Already working. Ginagamit na. Diyan ako galing kanina. Ang daming, Mami, alam nyo, naririnig ko yan, yung mga milk banks ninyo, hindi lang kayo, no, maraming mga Rotary clubs, meron na, no, may mga grada ganyan. No. Bakit? Kasi nagkakaroon ng problema sa mga kababaihan ngayon para sa milk, ano? Tama More ba, on Mami? awareness, Ma'am May, na yung campaign po na mas i-prefer nung mga nanay na Magpa-breastfeeding. Kasi po yung formula. Pero yung mga mother, they are very, very generous in going to the milk bank para Okay. magbigay Kaya ng maswerte gatas. yung maraming may gatas na share. Pero marami sa ibang din kukon, wala. mayayaman, either Filipino or Chinese. Really? They go there to get their milk. Wow. O at least may mga milk bank. Yes. Mahal kasi yung aparato yung pasteurizing, like that, Opo. everything. Oo. Yun lang ang mahal. It will cost more than 84,000 last year. Ayun. Ang aming sa hospital ng Cavite. Cavite. So, Mami A, ha, meron kami yatang 2 o 3 pasyente para sa hearing, Yes. Pagka na na po. problem. Pag na-approve na ngayon, it is on the process Wow. of ma-deliver na galing sa Amerika. So, This ang machine is gagawin from niyan, America. pupunta lang po doon sa Justice Jose Yes, Abad Santos. Nandun na yung pagpapacheck up. Ano ba Mauna ang... na, meron na kaming machine doon. They can have the initial check-up there for the old machine. Oo. Tapos okay. if it is not enough, pagdating ng bago naming machine, that's where they can make use of that. Ito mas bago. So, mas Pinakabago marami. po. It was just, Nilaunch. available to the public February last year, So, 2023. ang may sakop nito, ENT, ano, Mami? Hindi. Hindi. Ang EENT, meron kami isang machine sa Hospital ng Maynila. Okay. Only for here sa ENT lahat. X-ray, everything. Malaki din yung... Ito, hearing aid, ano? Ito for hearing only. For hearing For talaga. hearing only. Yung isa ENT na sa Hospital ng Maynila, it is also a machine for X-ray, everything. Kompleto din yung malaking machine din. Ayun. Basta yung amin lahat sa hospital lahat. Just for the indigent, we cater to those who cannot afford. Yes. That's our main project. For those, our constituent, mga natin na hindi kaya ng maggastos Walang sa pera. hospital. Yes po. Ayun. And they are all very welcome. Walang pinipiling tao. Yes. Congratulations sa Mami A. Congrats talaga naman. Marami pong matutulungan yan. Okay, Ma'am Franz, Layugan, sa Rotary Club of Pasay mo, lapit ano Yes, mga ma'am. programa niyo po ngayon? After, yung kanina nabanggit niyo na eh. Meron pa ba upcoming? Sa ngayon po wala pa. Planning pa lang po sa March With 2. Ito pong Cervical. cervical cancer screening. Mas marami, mas okay. Magsasama-samang Rotary Clubs, di ba? Yes. So, maibaba. Oo. Ma'am Daisy, ikaw, anong next mo? After same, this? Yeah, hi. Same po. Yung cervical cancer screening plus po this coming April po, meron po tayong Women Empowerment Project po. Pero we'll send you the details po once ma-finalize na po para mas makascade natin sa public. Sa akin siguro sa March. Ano naman yung sa'yo, Mami A? Sa cervical Sa March na cancer. kasi Ayun. first, Yeah, Ano po kami, full support kami kay Dr. Ay, Bo. Yes. Doc Bogs, di ba? O, si Gov Lai ba? Si Gov Lai? Yes po. Si Governor Lai Fernandez. Okay. Oo, Justin, hindi mo binibigay dito yung plaque ni Ma'am ng Rotary Club of Malate Prime. Kinalimutan mo na naman. Ayan, kasi hindi nabigay nun sa ating anniversary eh. Salamat. Tumatakbo kami nun, si Romel, para sa inyo yun.
Ang aming pagkilala, lagi-lagi, nagsimula kay Sir Jimmy Ocampo, pinagpatuloy. And ngayon, may nadagdag na, dami, So, lahat po ng mga programa. And of course, Doc Bogs, kanina nakalimutan natin na ilang taon para dun sa cervical screening, magsisimula ilang taon? Well, we actually follow yung point ng Department of Health, which is starts at age 25 down to age 55. Ayun, 25 to 55. Kasi pinapaliwanag mo, merong open na, di ba? Yes. Ngayon, kung ikaw ay more than 55 and you need screening pa rin po, no? Because cancers can still occur, ibang form na po. Ayan. Ibang form na ng screening ang gagawin. Ayan. Bago tayo mag-overtime, ano ko lang to sa iyo, ma'am. Rotary Club of Malate Prime, no? Yung aming plaque of recognition. Ayan, is hereby awarded to Rotary Club of Malate Prime for the unwavering support you have extended to the organization as an active partner. Sobrang active naman po talaga. Ibig sabihin, dami po namin na ilalapit din na napakarami natin mga kababayan na nangangailangan. In the conduct of outreach programs, not only in Metro Manila, of course, different provinces of the country, and for continuing to serve our less privileged countrymen. So, this is for the yung ating anniversary po ng DCRH Operation Tulong, 45th anniversary. Ayan. So ito po. Ihabol po namin kasi na-receive mo lang noon yung hinabol pa namin sa iyo. Oo. Thank you po, Mami. Ayan, i-hand over ko lang po bago tayo mag-overtime. Sir Romel, halika dito. Romel, sama ka. Oo, halika, Sir Romel. Ayan. Dito, Sir Romel. Okay, dito po sa likod ko, ma'am. Hindi kayo kita. Ayan! Okay po. Congratulations po. Thank you very much. Ayan. Isa lamang po ang Rotary Club of Malate Prime. Ayan. Thank you very much. Si Goblay, wala pa. Hindi pa namin nado. Thank you. Thank you po sa partnership, Sir Romel. Maraming salamat. Ayan. Of course, masaya ka kung nagtutulong ka sa kapwa. Opo, ma'am. Oo nga, ma'am. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Daisy Valdez, ang Hope Creating President Rotary Club of Malate Prime, ma'am. Thank you. Thank you din po, Mami. Of course, Sir Romel Rojas, ang Club Secretary ngayon ng Malate Prime. Ma'am Antonia, Mami A. Ong, Hope Creating President Rotary Club of Chinatown, Manila. Naku, malapit na yung Chinese New Year. Yay. Parang sarap pumunta. Tomorrow na. Parang sarap pumunta doon sa area ni Mami A. And of course, Ma'am Franz Layugan, Hope Creating President Rotary Club of Pasay Moa. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much. See you again. See you soon. Dr. Bogs Rivera, thank you very much. Thank you po. See you around. Oh, definitely for programa. 1 year. You will see from us. Okay. Maraming salamat po, mga kaibigan. Susunod na, tambalang. Overtime na tayo. Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang Break Time. Muli ako po yung likod. May binauhan. Maraming salamat. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras natin, 4 na minuto makalipas pang alas 4 ng hapon.